Magandang gabi muli sa bawat isa. Tayo po ngayon ay medyo tapos na doon sa ating soteriology. Kung mapapansin nyo ay nagbibigay ako ng introduction para sa discipleship. Yun ay kabahagi kasi doon sa 6 na video ng BRBR, Believe, Repent, Be Baptized, and Receive the Holy Spirit. At para mabigyan ng direksyon ang mga disipulo ay kailangan malaman nila itong halaga ng mga batas ni Kristo. Tulad ng sabi ko sa nakaraan na meron na po akong 4 na grupo na natapos dito sa 70 utos at ngayon ay may mga kasalukuyan, kaya lang ay may mga kani-kanila silang mga pamamaraan kung paano nila ginagawa yung pagtuturo ng 70 utos. Kaya hindi ko po mairekomenda sa inyo doon sa mga hindi pa nakapag-take up. Ganun pa man ay ite-take up din naman natin ito rito, yung 70 utos, kaya lang dahil marami, 78 videos po yan, ay siyempre hati-hati siya sa mga semesters natin. Marahil ay may tatanong ninyo, katulad ng sabi ni Brother Joseph na kung sa Diyos daw sa Old Testament ay 10 lang, sa ngayon ay 70, may sasabuhay pa kaya? Pero hindi naman siya nagtatanong na parang hindi niya alam dahil naririnig na niya. Pero ang totoo, ilang beses ko na rin narinig yan. Sa Diyos daw ay 10 lang, kay Pastor Arthur ay 70. Hindi ko po, wala po akong utos dito sa ating ginagawa. At ignorante po ang nagsasabi na ang utos ng Diyos sa Old Testament ay 10 lang. Yan po ay mahigit 600 at kung hindi ako nagkakamali, baka aabot po yan ng 700. At yan ay nakakategorya ng 4. Merong tinatawag na moral law, yan yung 10 Commandments, yung civil law o social law, yan yung pakikitungo sa kapaligiran. Pagkatapos ay merong temple law o Levitical law, yan yung mga ginagawang paghahandog sa templo ng una. At pagkatapos ay merong tinatawag na commemorational law, pag-alala sa mga bagay-bagay na sinasabi ng Diyos na kailangan nilang alalahanin at ipagdiwang. So ang dami po niyan mga kapatid. At alam ba ninyo, meron pong ipinapagawa ang Diyos sa kanila na kailangan ay taunan ay basahin nila yan sa mga tao. I think sa Deuteronomy chapter 27 ay pinagutos ng Diyos doon ang pagbasa ng blessings and curses, mga pamantayan yon, no? Na sasapitin ng mga susunod sa mga batas ng Diyos. At yun ay napakahalaga na kailangan nilang gawin sapagkat nais ng Diyos na maimemorya nga nila ang kanyang mga batas. Lalo na marami pa siyang ipinapagawa, ipinapatali sa kanilang noo, isinusulat sa kanilang mga hamba. Merong mga tinatawag pa na maliliit na kahon na inilalagay sa kanilang mga kamay. Kung ano-anong paraan para sana ay matandaan nila ang mga batas ng Diyos. Kasi mahalaga po yon. At maalala ko yung sabi ng Deuteronomy chapter 7 nang ang Diyos ay nagpaalala tungkol sa kanyang tipan sa mga Hudyo. Nais kong basahin sa inyo mga kapatid, medyo mabilisan lang. Sabi niya, 7:7 Deuteronomy, "The Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other peoples. For you were the fewest of all peoples. But it was because of the Lord loved you and kept His oath, His word to your ancestors, that He brought you up out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. Now, know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments." Yan ay makikita nyo na pareho ng tunog ng mga sinasabi natin tungkol sa batas ni Kristo sapagkat yun nga ang ekspresyon ng pag-ibig sa Diyos, ang sundin ng kanyang mga batas at hindi yan bago sa New Covenant kundi ito sa Old ay pareho lang. Na bago nga lang yung mga batas ng Diyos pagdating sa kanyang iglesia dito sa kanyang mga pinili sa Old Testament. Basahin ko pa po yung 10, sabi niya, "But those who hate Him
He will repay for their face by destruction. Sino yung mga hindi nagmamahal sa Kanya o galit sa Diyos? Sila yung mga hindi sumusunod sa Kanyang mga utos. Yan ay mababasa rin sa John 14:23 or 24. Basahin nyo yun, makikita nyo na ang taong hindi sumusunod sa batas ng Diyos ay hindi nagmamahal sa Diyos. And then sabi niya sa 11, therefore take care to follow the commands, decrees, and laws I give you today. Makikita nyo na inuulit niya yung tungkol sa kanyang mga batas. Now, alam natin na katulad ng ating napag-aralan doon sa video na sa New Covenant, yung Messianic Covenant kay Kristo ay meron ng batas. Malinaw yan na sinabi doon sa Hebrews 7:12 na kapag ka nagpalit na pagkasaserdote, at alam natin na yan ay totoo, na si Kristo na hindi Levita ay siya na ang saserdote sa bagong tipan. At sinabi nga sa Hebrews 7:12, and when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. So nabago na yung kautusan, at yan yung sinasabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 9 verses 20 to 21. Na na merong batas si Kristo. Siya man na Hudyo, hindi niya naalintana ang masakop ng batas ng Mosaic Covenant sapagkat alam niya na siya ay nasa ilalim ng batas na ni Kristo. At yung nasa Hebrews chapter 1 na ganito ang sinabi, Hebrews chapter 1. Kung meron kayong mga Biblia, sundan po ninyo at makita nyo, ito yung diretsahan na sinabi tungkol sa pagkakaroon na ng bagong tagapagsalita sa New Covenant. Sabi niya sa verse 1, in the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, ang last days mga kapatid, pag tinignan nyo doon sa panahon ng Panginoon ay tinawag niya na last days. Yung pagdating ng Banal na Espiritu ay last days na doon. So yan ay dapat niyong maunawaan. Meron yan significance pag pinag-aralan ninyo yung tungkol sa pagkuha ng Diyos sa kanyang iglesia. But anyway, hindi yun ang ating pinag-uusapan ngayon. So ituloy ko po dito sa verse 2. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Dito pa lang pala, makita nyo na nung dumating ang tagapagsalita ng New Covenant ay tinatawag na last days. Sabi niya, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. So si Kristo po ang malinaw na tinutukoy dyan. At nais kong basahin sa inyo ang sinabi ng tagapagsulat ng Hebrews pagdating dito sa kanyang pagbibigay babala sa kanyang mga recipients sa sulat na ito. Sa chapter 2 verse 1. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard so that we do not drift away. Verse 2, for since the message spoken through angels was binding, yan yung mga batas na ibinigay kay Moises na tinatawag na ang mga nagdala sa kanya ay mga anghel. Ulitin ko lang sa verse 2, for since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience receive its just punishment. Verse 3, how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. So nagbibigay ng babala itong sumulat ng Hebrews na mas mabigat ang sasapitin ng mga sumusaway sa batas ni Kristo. Siyempre naman po mga kapatid, kung paano ang mga pangako sa Israelita ay mga temporaryo na tinatanggap nila sa buhay sa mundong ito, kay Kristo kasi ay mga pangwalang hanggan. So grabe talaga ang pangako pero grabe rin ang sasapitin ng hindi magsasabuhay sa kanyang mga batas. Meron akong maalala na talinghaga. Yung talinghaga tungkol sa mga ibinigay na talento. Iba yun sa Matthew chapter 25. Meron talinghaga dyan, pero iba sa Lucas. Naniniwala ako sa Lucas yon na binanggit doon na yung mga pinag-iwanan niya ng mga
ari-arian ay ayaw nila na gawing hari si Kristo. Ang punto ko diyan, pag hindi mo talaga isinabuhay ang mga batas ni Kristo, yun ay malinaw na ayaw mo siyang gawing hari. At sabi nga ng Luke 6:46, "Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I command?" Bakit yung tinatawag na Panginoon, Panginoon? Pagkatapos din naman ninyo sinusunod ang mga utos ko sa inyo. Doon ay makikita natin yung parang hinanakit ng Panginoon sa mga tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, pero hindi naman nagsasabuhay nito. Mga kapatid, yan ang bigat ng batas ni Kristo na makikita natin na talagang ang daming churches, hindi talaga pinagkakabalahan na aralin ito. At ito ay malaking kasalanan ng mga tagapagturo sa mga sinasabing churches. Kasi pananagutan yan ng malaki. Meron akong narinig kanina, sabi ko na parang gusto kong maiyak. Si Pastor Jonathan Trino, na galing sa Bible School, ang daming tinuturo-turo doon, kaya lang hindi talaga matumbok. Kahit ngayon mga kapatid, pag tinatanong mo ang mga pastor, basahin mo, i-recite mo sa kanila ang Matthew 28:19-20. Ito yung nangyari sa kamakailan lamang na sumali akong grupo na kinukot nila yung Matthew 28:19-20, pero ang sinasabi nila na ituturo ay mga words of God, mga salita ng Diyos. Ang linaw-linaw naman, sabi ko, ito yung mga bulag. They are being blinded sa kanilang mga, alam niyo, ang bumubulag una sa kanila, sila mismo eh. Ayaw nila talagang unawain yung sinasabi ng Diyos. At dahil diyan, ipapaubaya talaga sila ng Diyos doon sa kamalian. Yan ang nangyari. Totoo yung sabi ni Pastor Jonathan kanina na ang daming Bible school, hindi talaga nabibigyan ng diin ito. Hindi talaga nalilinaw sa kanila ano ba talaga ang curriculum ng discipleship. Opo. Alam naman yung Matthew 28:19-20, teaching them to obey all that I have commanded you. Nare-recite naman nila, pero yun nga, dahil nga nauuna na yung kanilang paradigm na meron silang hangarin na magparami, hindi yung pamamaraan ng Diyos. Ginagaya nila yon sa Book of Acts chapter 2 na biglang dumami ang mananampalataya, pero kung titingnan nyo, hindi naman laging ganon. And so, ipaubaya natin sa Diyos ang pagdami. He added to His church daily those who are being saved, sabi ng Acts 2:47. Kaya tingnan nyo ang Pilipinas, every time na may bago, karipas tayo dyan noon. Mga maalala ko ay talagang tumatakbo kami noon, pupunta kami sa mga seminar. Maalala ko si Bill Wilson. Ano ba yung isang talata lang ang prinits noon? Grabe ang impact sa mga pastor noon. Maalala ko yun. Hindi yata ako nag-attend doon. Pagkatapos ay meron ding that Nansud Ferris, si Reinhard Bonnke. Sino ba yung nagkaroon ng sunog dito sa Quezon City sa kanyang seminar? Dagsaan ang mga tao, hindi ba yon si Reinhard Bonnke? Di ko alam, di ko matandaan mga kapatid kung siya nga. Pagkatapos ay dumating yung Rick Warren, Purpose-Driven Life. Karipas na naman ang tao. Ano po yun? Yung Sino? nasunog yung Manor Hotel? Sino? Yung Ako, sir. ano yun? Matanda po yun, Pastor. Nandun kami yung ano dati nun. Ikaw yung tumalon sa Brother Danilo, 7th floor. Brother Danilo yung muntik masunog. Okay. So, tanong ko, hindi ba siya si Reinhard Bonnke? Bonnke. Hindi po Pastor, yung matanda na nakalimutan ko na rin siya. O sige, naka-live tayo kaya Yung grupo niya no, naka-record ng tayo. babae, yung grupo ng babae, Pastor. Pagkatapos ay dumating si John Waxwell. Ito naman, tungkol naman sa leadership, ano? At yung bago ay Multiplying Discipleship ni Cesar Castellanos, G12. Ay, magkanda kumahog kami dyan. Diyan ako umiyak talaga sa Panginoon. Lord, ano ba talaga? Kasi lawit na ang dila ako, Panginoon. Wala namang nangyayari sa ministry. Ayun, doon ako dinirekta ng Panginoon sa mga batas niya, pinag-aralan ko ito.
So, ngayon ay maalala ko ang aking libro mula nung ito'y nagawa, nasa 18 years na yata. Salamat sa Panginoon, hindi pa nagbabago. Patuloy pa rin na maraming gumagamit. Sana nga dumami pa ang makaunawa talaga ng halaga nito. Yung ating pinag-aralan ay 7 dahilan lang para dapat, o 7 halaga ng mga batas ni Kristo. Pero ito nga, pupunta ako sa Cagayan, magtuturo ako, nasa 44 na yung mga batchmates ko. At yun, magbibigay ako ng libro bawat isa. Siyempre, libre ito na ipamimigay sa kanila. Mahirap pagbayarin yung mga yan. And so, gumawa ako nitong parang papel na ibigay ko muna sa kanila ito. Okay, ito yung halaga ng mga batas ni Kristo. Kailangan yung maunawaan. Babasahin ko lang at gagawin ko sa inyo ngayon. Yung 10 punto kung bakit mahalaga ang mga batas ni Kristo na dagdagan yung 7 na pinag-aralan natin. Kaya kung meron kayong makita na wala, yan na yan. Sabi niya, sila ang mga batas sa kaharian ng Diyos dito sa lupa sa ngayon. Malinaw na yan sa atin. Number 2, siyang kurikulum para sa paggawa ng mga alagad ng Panginoon Kristo. Pag alagad mo, di gumawa ka ng sarili mong kurikulum, huwag na yung kay Kristo. Pero kung alagad ng Panginoon ang gagawin, di mga batas niya, yun ang sinabi niya, go and make disciples, teaching them to obey all that I have commanded you. Number 3, sila ang mga huhubog sa mga mananampalataya upang maging kawangis ng Panginoon Kristo. Sa Efeso 4:11 hanggang 13 yan. And then sa 1 John 2:6. And then number 4, ang pagsunod ay upang maiwasan ang pagkakasala laban sa Diyos. 1 John 3:4, ang paglabag sa batas ay kasalanan sa Diyos. O kaya ay sa 1 John 5:2. Maalala ko mga kapatid, baka tanungin niyo ako, o kaya walang nagtatanong, bakit nga naman 70, Pastor? Una, nung ako ay nagre-research, siyempre pagkukumparahin ko yung 4 na aklat ng Matthew, Mark, Luke dyan. And then titingnan ko ano yung nakikita ko na mukhang pareho ang instances. So binibilang ko yung mga sinabi nila na galing sa Panginoon na parang pautos. Ganun ko ginawa yung aklat na ito. And then, minsan nakikita ko merong 60 plus, minsan naman merong umaabot ng 80. Nung maalala ko yung sinabi tinanong ni Pedro ang Panginoon, Lord, how many times should I forgive my brother? Sabi ko, malamang itong si Pedro, meron nagiinit ng ulo sa ilan sa kanyang mga kasama. Alam naman natin na hindi sila magkakasundo ng gayon ng kanyang mga alagad ng Panginoon. At sabi niya, 7 times? Nakapito na yung isa rito, Lord Bibirahin ko na ito. Ganon marahil si Pedro. Sabi ng Panginoon, not 7 times, but 70 times 7. Sabi sa King James. 70. No, so doon ako nagkaroon ng isipan na malamang ay 70 yung batas niya. Bakit yun ang ginamit niya? So, o kaya ay average. Pero sabi ko nga mga kapatid, hindi naman ako close doon sa mga inilagay ko. Pero hindi talaga lalayo sa 70 ang batas o utos na sinabi ng Panginoon. O yung pautos na sinabi niya, hindi lalayo doon. Puntahan ko itong panglima, ang pagsunod ay pagpapatunay ng ating pagpapasakop sa Panginoong Jesucristo. Nabanggit ko kanina yung Lucas 6:46. Nagpapasakop ka ba? Marami nagpapasakop yan. Mahal nila si Lord. Wala mang alam sa batas ni Kristo. Number 6, ang pagsunod ay pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Panginoon. Yan, paulit-ulit nating napapakinggan. If you love me, obey my commandments. Sa John 15:9 and 10, sinasabi ng Panginoon na talagang mahalaga ang pagsunod para maipakita ang pag-ibig sa Diyos tulad ng ginagawa niya sa Ama. Number 7, ang pagsunod ay pagbibigay ng katatagan para sa ating kinabukasan sa pahayag 3:10 at Mateo 7:24-26. Ang pangwalo, hindi ko alam kung nadagdag ito, ang pagsunod sa mga ito ay siyang gagantimpalaan ng Diyos. Yan. Siyempre, hindi yung dami ng ginagawa ang nais ng Diyos. Yung ano ba yung pinapagawa niya sa atin? Number 9, ang pagsunod ay pagpapanatili sa
landas ng buhay. If you wanna stay in the path of life, you need to keep the commands of Christ in your heart and obey them. And number 10, pinapatunayan ang presensya ng banal na Espiritu sa atin. Meron ba talagang banal na Espiritu? Kasi kasama ng pangako ng Diyos sa Old Testament doon sa Ezekiel 36:24 to 27 na magkakaroon ng bagong batas pero ibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu para siyang tutulong sa atin na magawa ito. So, naging 10 ito at ako'y naniniwala na habang tayo ay nag-aaral pa, pwede ninyong dagdagan ito. Mga kapatid, yung aking mga ibinahagi sa inyo ngayon. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Itong mga bagay na ito ay hindi sa galing natin, hindi sa kagustuhan natin, kundi tayo ay nakikitaan lang ng Diyos ng katiting na pagnanais. Ito, gusto niya yung katotohanan. Subukan ko. Nasa atin pa rin ang desisyon. Sa mga baguhan dito, kayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na sumunod sa kanyang mga batas. Hanggang dito na lang ako ngayong gabi. Ayokong magpakahaba-haba. Kaya ibabalik ko na kay Pastor Joseph. Magandang gabi muli sa bawat isa. Baka meron po kayong tanong dito. Sana nga ay wala na.